Bumangon ang kaba at pagtataka sa dibdib ng dalaga. Nanunuot sa kalamnan niya ang tingin ni Ruel. Gusto niyang tumayo at umalis muna sa panunuri nito. Nang tumayo siya ay saka pa lang niya napuna na suot pa rin niya ang satin na pantulog na ginamit sa shooting. Nabagaman hindi kanipisan ay nakabakas pa rin ang magandang hubog ng kanyang katawan. Sa nag-aalagang tono ay sinabi niya ditong kukunin niya ang bihisan sa kabilang kwarto. Ngunit nang akma na siyang lalakad ay hinawakan siya sa braso ng binata. Iginiit nito na sagutin niya muna ang tanong nito. Pabagsak na naupo sa gilid ng kama si Monica. Nakadama ng inis. Personal na tanong iyon at wala itong karapatang magtanong dahil hindi ito doktor. Subalit hindi pinansin ng binata ang kanyang pagkairita. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pagtatanong. Mula ba nang manggaling ka sa resort ay hindi ka pa dinadatnan ng buwan ng dalaw mo? Natigilan si Monica. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang namumuong hinala. Ang strange familiarity ni Ruel, ang familiar na scent ng pabango, at ang boses nito. Ikaw? Ikaw ang lalaking hindi niya makuhang tapusin ang sinasabi. Ngumiti ang binata at pilyong nagtanong kung bakit natagalan siya sa pagkilala dito. For a while, she was rendered speechless. Umuukil-kil sa kanyang utak at naghuhumiyaw ang katotohanang si Ruel Velez, ang boss at kaibigan ng kanyang Tito Rick, ang nakatalik niya sa resort. Titig na titig siya sa mukha ng binata. Nabanggit ng kanyang tiyuhin noon na 29 lang ito. Hindi yung tipo na pang mati ni idol, subalit ang mga titig ay nakakalusaw, nakakahipnotismo. Pilyong ngiti ang iginanti sa kanya ng binata na ikinainis naman niya. Dahil sa pagkapahiya sa sarili, ay inakusahan niya ito ng rape. Iginiit niyang sinamantala nito na wala siya sa kanyang sariling katinoan dahil sa espiritu ng alak. Amused namang tumaas ang mga kilay ng binata. Ipinaliwanag nito na ang dalaga mismo ang nagpahiwatig at nagsabing kanya ito ng gabing iyon. Mula ulo hanggang paa. Na marahil ay lasing nga ang dalaga pero ang passion na nakita nito sa kanyang mukha ay walang kinalaman sa alak na ininom niya. Na kung talagang lasing siya, ay hindi siya makakaramdam ng pleasure sa nangyari sa kanila. Pinanlakihan ng mga mata si Monica. Hindi niya alam kung magagalit o mapapahiya. Kaya naman, idinahilan niya na lang ditong dahil yon sa human instinct at wala ng iba. Subalit hindi na iyon pinatulan ni Ruel. Nakiusap itong mag-usap sila na tulad sa mga sibilisadong tao. Inamin itong kabahagi ito sa dapat sisihin, na hindi dapat nito sinakyan ng pagpapahiwatig niya. Subalit, nangyari na at wala itong nararamdamang pagsisisi. Dagdag pa ni Ruel na alam nitong hindi masamang babae si Monica. What happened was inevitable at nakatitiyak ito. It could not have happened to any other man because it was like magic, enchantment. Pumormal ang dalaga at bahagyang itinaas ang noo, saka sinabi sa kaharap na tapos na iyon.
Kinalimutan na niya ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya sa buong buhay niya. Kaya sana ay kalimutan na rin iyon ng lalaki. Lumapit si Ruel sa kanya at hinaplos ng likod ng palad nito ang kanyang mukha. Saka nagwikang, hindi nito kailanman malilimutan ang namagitang iyon sa kanila. May gumuhit na kung anong init sa kanyang katawan sa kapirasong keris na iyon. Subalit tinabig niya ang kamay ng binata at iginiit dito na kalimutan na ang lahat at wag na rin sanang makarating sa kanyang tiyuhin ang nangyari. Napabuntong hininga si Ruel. Sumandal ito sa gilid ng tukador at ipinaunawa sa dalaga na imposible ang gusto nito. Lalo na't natitiyak niya na taglay ng dalaga sa sinapupunan nito ang bunga ng sinasabi nitong pinakamalaking nagawa na pagkakamali. Ang pagkahilo at pagduduwal ng dalaga ay sintomas na nagdadalang tao ito. Muling napamulagat si Monica. Unti-unting nakadama ng takot at pangamba. At bakit ako magdadalang tao? Wika pa niya na naisatinig ang tanong sa kanyang isip. Bagaman hindi niya kayang itanggihan ang posibilidad. Gustong matawa ng binata sa tanong na iyon. Why indeed? When I haven't left any part of your body unloved. Pinamulihan ng mukha ang dalaga. Sari-saring kaisipan at emosyon ang nadarama niya. Nagdadalang tao siya. Hindi niya naisip ang posibilidad na iyon. Pero mula nang manggaling siya sa resort, ay hindi pa siya dinadatnan. More or less, 2 weeks na siyang delayed. Binigyan siya ng 2 pagpipilian ng binata. Una, ipagpatuloy niya ang pagbubuntis at sabihin sa kanyang magulang ang pagkakamaling nagawa niya. Subalit hindi pa man ito nasasabi ang pangalawang pagpipilian, ay tigas na ang kanyang pagtanggi. Hindi niya kayang sabihin sa mga magulang ang kanyang nagawa. Paano niya naatim na bigyan ng kahihiyan ng mga ito? Lumaki siya sa mabubuting pangaral. Pinagkatiwalaan siya ng kanyang mga magulang at ng kanyang titurik. Gumawa siya ng bagay na hindi niya pinag-iisipan. Sisirain niya ang pangarap ng mga ito para sa kanya. At ang ikalumang choice, kung totoong nagdadalang tao siya, ay hindi niya kayang ipa-abort ang bata. Napahawak siya sa sinapupunan at isinatinig iyon sa binata. Agad itong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Saka marahas na itinayo. Bagya pa niyang nasilip ang galit sa mga mata nito habang itinatanong sa kanya kung sino ang may sabing ipa-abort niya ang sanggol. Iginiit nito na ang pangalawa niyang choice ay ang magpakasal dito. Napatitig si Monica sa binata. Kung hindi pumasok sa isip niya ang posibilidad na buntis siya, ay lalong hindi niya naisip na magpakasal sa taong nakatalik niya. Higit sa lahat ay ang pagkakataong ito na muli silang magkita at alukin siya nito ng kasal. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya magpapakasal dito. At kung tumingala sana sa binata si Monica, ay nakita niya ang pag-iigting ng mga bagang nito. Tinanong siya nito kung bakit. Dahil ba kay Michael? O dahil naipagkaloob niya rin ang sarili sa dating kasintahan? Umiling si Monica. Hindi niya man gustong sabihin ay napilitan siyang ipagtapat dito na tanging ito lang ang nakagalaw sa kanya. Hindi niya gustong isipin ito na isa siyang babaeng madaling hikayatin. Iglap na umaliwalas ang mukha ni Ruel.
Bagaman itinanong pa rin ito sa dalaga ang dahilan kung bakit ayaw nitong magpakasal sa kanya. Sinabi ng dalaga na hindi tama. Pasarkastikong natawa ang binata. Pareho nilang ginawa ang sinasabi nitong hindi tama at pareho silang nasiyahan. Hindi nakasagot si Monica at nagyuko lang ng ulo. Subalit ipinaliwanag nito sa dalaga na maaaring nag-umpisa nga sila sa mali, kaya nga gusto niyang itama iyon dahil nandoon na rin naman sila. Halos walang lumabas na tinig sa bibig ni Monica. Subalit malinaw na nakarating sa pandinig ng binata ang sinabi niya na walang pag-ibig na namamagitan sa kanila. Ganon pa man, sinabi nito na hindi na mahalaga iyon. Ang importante ay ang solusyon sa suliranin niya. Inis na napatingin si Monica sa binata. Kung hindi mahalaga para dito ang pag-ibig sa isang relasyon, pues sa kanya mahalaga iyon. Dahil iyon ang matibay na pundasyon ng masayang pagsasama ng kanyang mga magulang. Subalit, hindi niya iyon isinatinig. Bakit ba gusto mong i-involve ang sarili mo sa suliranin ko, Mr. Velez? Higit sa lahat, bakit kailangan mo pa akong pakasalan? Ruel ang pangalan ko, Monica. Tigilan mo ang kami, Mr. Velez, sa akin. Naiiritang sagot ng binata. At doon sa dalawang tanong mo, dahil anak ko ang nasa sinapupunan mo. How noble! Kung lahat sana ng lalaki katulad mo, di sana ay wala ngang dalagang ina at wala ring mga bastardong bata. Sarkastikong sagot ni Monica. Kaya naman, pasarkastiko rin sumagot ang binata na kailangan niyang i-take advantage ang pagiging noble nito dahil kung hindi ay mabibilang siya sa sinasabi nitong mga dalagang ina. Dagdag pa nito na kung may alam siyang ibang paraan upang maiiwas sa kahihiyan ang kanyang mga magulang at siya ay sabihin niya dito.